Ang Titanic ay isang pelikulang pinalabas noong 1997 na idinirect ni James Cameron. Ito ay isang epic romance at disaster film na batay sa totoong trahedya ng paglubog ng RMS Titanic noong 1912. Ang RMS Titanic ay isang British passenger liner na itinayo ng Harland and Wolff Shipyard sa Belfast. Sinasabing ito ang pinakamalaki at pinakakomportable na barko noong panahon nito. Sa maiden voyage ng RMS Titanic noong April 10, 1912 mula Southampton, England patungong New York City, USA, nasira ang Titanic sa trahedya dahil ito ay sumalpok sa isang iceberg noong April 14, 1912 at tuluyang lumubog kinabukasan. Ang Titanic ay naging isa sa may pinakamataas na kinita sa kasaysayan ng pelikula at nanalo ng 11 Academy Awards, kabilang ang Best Picture at Best Director. Ang pelikula na ito ay binubuo ng 178 na casts. Gayunpaman, sa video na ito, ating sisilipin ang 15 pangunahing mga aktor sa Titanic noong 1997 at kung ano na ang kanilang kalagayan ngayong 2024. Dito makikita natin ang kanilang mga physical changes at ang kanilang mga karera mula noon hanggang ngayon. Kaya naman maghanda sa isang nostalgic na paglalakbay sa nakaraan habang tinutuklas natin kung paano nagbago ang mga Titanic stars sa paglipas ng mga taon. Kaya tara, simulan na natin. Number 1. Leonardo DiCaprio. Si Leonardo DiCaprio ay ipinanganak noong November 11, 1974 sa Los Angeles, California at isa sa pinakasikat na aktor sa Hollywood at siya rin ay isang dedicated environmentalist. Naging sikat siya sa buong mundo dahil sa kanyang pagganap bilang Jack Dawson sa pelikulang Titanic noong 1997 bilang isang mahirap ngunit masayahing manlalakbay na nagmahal kay Rose DeWitt Bukater na ginampanan ni Kate Winslet. Ang iconic na pelikulang ito ay nagdala kay DiCaprio ng kasikatan at naging isa siyang heartthrob ng henerasyon. Noong panahong iyon siya ay 22 years old lamang at kilala sa kanyang pagiging babyface, may blonde na buhok at kaakit-akit na presensya. Sa paglipas ng mga dekada, nag-evolve si DiCaprio mula sa isang boyish leading man patungo sa isang seryosong aktor na kinilala sa mga pelikulang tulad ng The Revenant kung saan nanalo siya ng kanyang unang Oscar Award noong 2016. Ngayong 2024, sa edad na 49, mas mature na ang kanyang itsura, mas malalim ang mga mata at mas maskulado ang tindig, ngunit nanatili ang kanyang natatanging charm. Bukod sa kanyang acting career, si DiCaprio ay kilala rin sa kanyang mga advokasya para sa kalikasan, lalo na sa laban kontra climate change, sa pamamagitan ng kanyang Leonardo DiCaprio Foundation. Number 2. Kate Winslet. Si Kate Winslet ay ipinanganak noong October 5, 1975 sa Reading, Berkshire, England at siya ay isang kilalang British actress na nakatanggap ng maraming prestihiyosong parangal tulad ng Academy Award, Grammy at Emmy. Nakilala siya sa buong mundo sa kanyang pagganap bilang Rose DeWitt Bukater sa pelikulang Titanic noong 1997 na kung saan ginampanan niya ang papel ng isang mayamang dalaga na nakahanap ng pagmamahal at kalayaan kay Jack Dawson na ginampanan ni Leonardo DiCaprio sa gitna ng trahedya ng RMS Titanic. Noong 1997 si Winslet na 21 years old pa lamang ay kinilala dahil sa kanyang matinding emosyonal na pagganap at ang kanyang natural na ganda at karisma ay naging iconic. Siya ay nominado para sa Best Actress sa Academy Awards para sa papel na ito na nagmarka ng isang turning point sa kanyang career. Samantala ngayong 2024, si Winslet ay 48 years old na, ngunit patuloy na kinikilala bilang isa sa pinakamahuhusay na aktres ng kanyang panahon. Mas mature na ang kanyang itsura, ngunit nanatili ang kanyang classical na kagandahan at malalim na presensya sa pelikula. Mula sa pagiging isang batang aktres sa Titanic hanggang sa kanyang mas matapang at complex na mga role tulad sa The Reader at Mayor of Easttown, kaya naman patuloy siyang hinahangaan hindi lamang sa kanyang talento kundi pati na rin sa kanyang mga kontribusyon sa industriya ng pelikula. Number 3. Billy Zane. Si Billy Zane ay ipinanganak noong February 24, 1966 sa Chicago, Illinois, ay isang kilalang Amerikanong aktor at visual artist. Kilala siya sa kanyang makisig na itsura at galing sa pag-arte, ngunit lalo siyang sumikat dahil sa kanyang pagganap bilang Caledon Cal Hockley sa pelikulang Titanic.
Si Cal ay isang mayaman, mapagmataas at manipulative fiancé ni Rose DeWitt Bukater na ginampanan ni Kate Winslet at nagsilbing pangunahing kontrabida sa kwento. Ang karakter ni Zane ay kilala sa kanyang makasariling personalidad at itinuturing na iconic ang kanyang galit na pagtatangka na pigilan ang pagmamahalan ni Jack at Rose. Noong ginawa ang pelikula, si Zane ay nagsisimula pa lamang bilang isang aktor. Siya ay may malinis na buhok at malamodelong itsura na tumutugma sa kanyang aristocrat character. Ngayong 2024, si Billy Zane ay 58 years old na. Siya ay may kalbo na buhok na naging bahagi ng kanyang bagong imahe. Bagamat hindi na siya kasing sikat noong Titanic days, patuloy pa rin siyang aktibo sa industriya ng pelikula at telebisyon, gumaganap ng iba't ibang mga roles. Bukod sa pag-arte, naging matagumpay rin siya bilang isang visual artist na nagpapamalas ng kanyang malikhain at masining na talento. Number 4, Kathy Bates. Si Kathy Doyle Bates ay ipinanganak noong June 28, 1948 ay isang Amerikanong actress na kilala sa kanyang wide range of performance sa pelikula, telebisyon at teatro. Nag-aral siya ng teatro sa Southern Methodist University at nagsimulang magtanghal sa teatro bago tuluyang makilala sa pelikula. Isa sa kanyang mga kilalang pagganap ay sa Titanic noong 1997 bilang Molly Brown, na isang mayamang pasahero na may maganda na personalidad at matapang na loob, at siya ay itinuturing bilang the unsinkable Molly Brown. Si Bates ay isang respetadong actress na nagwagi ng Academy Award para sa pelikulang Misery noong 1990 at patuloy na tumatanggap ng parangal sa kanyang mga proyekto. Bukod sa kanyang iconic na papel sa Titanic, kilala rin siya sa kanyang mga pagganap sa Fried Green Tomatoes, Dolores Claiborne at American Horror Story. Noong kasagsagan ng kanyang karera noong 1990s, kilala siya sa kanyang natural na itsura at malakas na presensya sa harap ng kamera. Sa kasalukuyan, bagamat dumaan siya sa mga pagsubok sa kalusugan, kabilang ang laban sa kanser, napanatili niya ang kanyang sigla at patuloy na gumagawa ng mga proyekto. Nagbago ang kanyang pisikal na anyo, ngunit hindi ang kanyang dedikasyon sa sining at entertainment industry. Number 5, Frances Fisher. Si Frances Fisher na ipinanganak noong May 11, 1952 sa Hampshire, England ay isang British-American na aktres na kilala sa kanyang malalim at versatile na pagganap sa pelikula, telebisyon at entablado. Noong 1997, gumanap siya bilang Ruth DeWitt Bukater sa Titanic, ang aristokrat na ina ni Rose, na inuuna ang kanilang kayamanan at reputasyon sa pamamagitan ng pagpapakasal ng kanyang anak kay Cal Hockley na ginampanan ni Billy Zane. Ang kanyang malamig, makasarili at mapangkontrol na karakter ay nagdagdag ng drama at tensyon sa pelikula. Si Fisher na noon ay nasa mid-40s ay nagpakita ng eleganteng postura at natural na kagandahan na bumagay sa kanyang papel bilang isang mayaman at privileged na babae. Ngayon sa edad na 72, nananatiling aktibo si Fisher sa industriya, lumalabas sa mga pelikula at serye gaya ng Watchmen noong 2019. Bagaman nagbago ang kanyang itsura, siya ay mas pumayat at makikita na rin ang bakas ng pagtanda sa paglipas ng panahon. Napanatili niya pa rin ang kanyang sophisticated looks at ang malalim na asul na mga mata na nagbibigay pa rin ng malakas niyang presensya sa screen. Number 6, Gloria Stewart. Si Gloria Stewart ay ipinanganak noong July 4, 1910 sa Santa Monica, California, ay isang Amerikanong aktres, pintor at aktivista na nagkaroon ng karerang na umabot ng 7 decades. Kilala siya sa golden age ng Hollywood sa mga pelikulang The Invisible Man noong 1933 at The Old Dark House noong 1932. Ngunit ang pinakasikat niyang role ay ang pagganap bilang matandang Rose Dawson Calvert sa Titanic noong 1997. Sa pelikula, ginampanan niya ang matandang Rose na nagbalik tanaw sa kanyang karanasan sa paglubog ng Titanic noong 1912 na isa sa mga emotional scene sa pelikula. Sa edad na 87, siya ang pinakamatandang nominado para sa Academy Award para sa Best Supporting Actress dahil sa papel na ito. Samantala, noong kasikatan ni Stewart noong panahon ng Titanic ay makikita na ang kulubot niyang balat at puting buhok, ngunit ang kanyang presensya ay napuno pa rin ng dignidad. Hanggang sa kanyang mga huling taon, nanatiling aktibo si Stewart bilang pintor at sculptor. Gayunpaman, siya ay namatay noong 2010 sa edad na 100, ngunit ang kanyang kontribusyon sa sining at pelikula, lalo na sa Titanic, ay nag-iwan ng hindi malilimutang pamana sa industriya. Number 7, Bill Paxton.
Si Bill Paxton ay ipinanganak noong May 17, 1955 sa Fort Worth, Texas, ay isang Amerikanong aktor at direktor na kilala sa kanyang versatility sa iba't ibang genre, mula aksyon hanggang drama. Kilala siya sa mga pelikulang Aliens noong 1986, Twister noong 1996, Apollo 13 noong 1995 at lalo na sa Titanic noong 1997 kung saan gumanap siya bilang Brock Lovett na isang modernong treasure hunter na hinahanap ang heart of the ocean. Ang kanyang karakter sa Titanic ang nagbukas ng kwento ni Rose Dawson Calvert na ginampanan ni Gloria Stewart na nagbalik tanaw sa kanyang karanasan sa paglubog ng barko. Noong ginampanan niya ito, nasa kanyang early 40s si Paxton, may masungit na itsura at may confident na presensya bilang adventurer. Sa kabila ng kanyang mapang-imbestigang personalidad sa pelikula, ipinakita rin niya ang emosyonal na paglago ng kanyang karakter. Sa kanyang huling mga taon, nanatili siyang aktibo sa mga proyekto gaya ng Big Love at Training Day noong 2017, ngunit sa kasamaang palad siya ay pumanaw noong February 25, 2017 sa edad na 61 dahil sa komplikasyon mula sa heart surgery. Gayunpaman, nag-iwan siya ng isang malaking pamana sa industriya ng pelikula bilang isa sa pinakaminahal na aktor ng Hollywood. Number 8. Bernard Hill. Si Bernard Hill ay ipinanganak noong December 17, 1944 sa Manchester, England, ay isang British aktor na kilala sa mga iconic roles niya sa mga pelikula tulad ng The Lord of the Rings trilogy at Titanic. Sa Titanic, gumanap siya bilang si Captain Edward John Smith, ang kapitan ng RMS Titanic, na ipinakita bilang isang marangal ngunit natataranta na leader habang humaharap sa trahedya ng paglubog ng barko. Ang pagganap ni Hill ay puno ng emosyon. Ipinakita niya ang bigat ng responsibilidad at ang takot sa di maiiwasang trahedya na nagbigay ng karagdagang emosyon sa pelikula. Noong panahong iyon, nasa mid-50s si Hill, may puti na buhok at balbas na nagbigay sa kanya ng authoritative at dignified na itsura na akma sa kanyang karakter bilang isang veteranong kapitan. Ngayon sa edad na 79, si Hill ay patuloy na aktibo sa industriya, bagaman hindi na siya kasing sikat gaya noon. Samantala, makikita na ang pagtanda sa kanyang physical appearance tulad ng manipis na maputi na buhok at mga wrinkles, ngunit napanatili niya ang kanyang presensya at dignidad sa harap ng kamera. Kilala rin siya bilang King Theoden sa The Lord of the Rings na nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang respetadong aktor sa buong mundo. Number 9. David Warner. Si David Hattersley Warner ay ipinanganak noong July 29, 1941 sa Manchester, England at siya ay isang kilalang aktor na nagtrabaho sa pelikula, telebisyon at teatro. Kilala siya sa kanyang mga papel na madalas bilang kontrabida tulad ng sa The Omen noong 1976, Time After Time noong 1979 at Tron noong 1982. Samantala, sa pelikulang Titanic, ginampanan niya ang papel ni Spicer Lovejoy na isang malisyosong valet at bodyguard ni Cal Hockley na ginampanan ni Billy Zane na nagsilbing minor antagonist para kina Jack at Rose. Ang kanyang pagganap sa Titanic ay nagpakita ng kanyang kakayahan na magdala ng inis sa mga manonood. Gayunpaman, noong 2022, pumanaw si Warner sa edad na 80 dahil sa isang sakit na may kaugnayan sa cancer. Samantala, noong kanyang kabataan, siya ay matangkad at may payat na pangangatawan na nagbigay daan sa kanya upang magampanan ang iba't ibang karakter mula sa mga villain hanggang sa mga nakakaawang pagganap niya bilang bida. Sa kanyang huling mga taon, makikita ang mga pagbabago sa kanyang itsura, ngunit nanatili ang kanyang karisma at talento sa pag-arte. Ang kanyang legacy bilang isang versatile at talentadong aktor ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga manonood at kapwa-aktor. Number 10. Victor Garber. Si Victor J. Garber ay ipinanganak noong March 16, 1949 sa London, Ontario, Canada at siya ay isang kilalang aktor sa stage, pelikula at television. Kilala siya sa kanyang mga papel sa mga pelikulang Godspell noong 1973, Sleepless in Seattle noong 1993, Legally Blonde noong 2001 at Argo noong 2012. Siya ay kilala sa kanyang mga pagganap bilang Jack Bristow sa seryeng Alias noong 2001 hanggang 2006 at bilang Martin Stein or Firestorm sa The Flash noong 2015 hanggang 2017 at Legends of Tomorrow noong 2016 hanggang 2017 at noong 2021. Samantala, noong 2022, siya ay ginawaran ng titulong Officer of the Order of Canada.
Gayunpaman, sa pelikulang Titanic, ginampanan ni Garber ang papel ni Thomas Andrews, ang shipbuilder ng RMS Titanic. Ang kanyang role ay nagpakita ng kanyang kakayahan na magdala ng emosyon at lalim sa karakter, lalo na sa mga eksena kung saan ipinapakita ang kanyang pagsisisi sa pagkabigo ng barko. Si Garber ay matangkad at may payat na pangangatawan noong kanyang kabataan na nagbigay daan sa kanya upang mabigyan ng iba't ibang karakter. Sa kasalukuyan, siya ay nasa kanyang 70s at patuloy na aktibo sa industriya ng entertainment. Makikita ang mga pagbabago sa kanyang itsura, ngunit nanatili ang kanyang karisma at talento sa pag-arte. Number 11, Jonathan Hyde. Si Jonathan Hyde ay isang Australian actor na ipinanganak noong May 21, 1948 sa Brisbane, Australia. Kilala siya sa kanyang mga pagganap sa teatro, telebisyon at pelikula. Isa sa kanyang pinakasikat na role ay bilang si J. Bruce Ismay sa pelikulang Titanic noong 1997. Si Ismay ay ang managing director ng White Star Line, ang kumpanya na nagmamay-ari ng RMS Titanic. Sa pelikula, ipinakita ni Ismay pagiging isang ambisyosong tao na nag-udyok sa kapitan na maglayag ng mas mabilis na nag-ambag sa trahedya ng barko. Pagkatapos ng Titanic, nagpatuloy si Hyde sa kanyang karera sa pag-arte, lumabas sa mga pelikula tulad ng The Mummy noong 1999, Anaconda noong 1997 at The Contract noong 2006. Aktibo rin siya sa teatro na nagtatanghal sa iba't ibang produksyon sa Royal Shakespeare Company at National Theatre sa UK. Sa kasalukuyan, si Jonathan Hyde ay patuloy na aktibo sa industriya ng pag-arte. Ang kanyang itsura ay nagbago sa paglipas ng panahon, tulad ng inaasahan sa sinumang tumatanda, ngunit nananatili siyang isang respetadong aktor sa kanyang larangan. Ang kanyang pagganap bilang J. Bruce Ismay sa Titanic ay nananatiling isa sa kanyang pinakatanyag na role, at ang kanyang kontribusyon sa sining ng pag-arte ay patuloy na kinikilala at pinahahalagahan. Number 12, Suzy Amis. Si Susan Elizabeth Amis, na mas kilala bilang Suzy Amis Cameron, ay ipinanganak noong January 5, 1962 sa Oklahoma City, Oklahoma, USA. Siya ay isang dating actress, modelo at kasalukuyang environmental activist at author. Bago siya naging actress, nagtrabaho siya bilang modelo para sa Ford Models. Kilala siya sa kanyang mga papel sa mga pelikulang Fandango noong 1985, The Usual Suspects noong 1995 at The Ballad of Little Joe noong 1993. Samantala, sa pelikulang Titanic, ginampanan niya ang papel ni Lizzie Calvert, ang apo ni Rose DeWitt Bukater na ginampanan ni Gloria Stewart, na nag-interview kay Rose tungkol sa kanyang mga karanasan sa Titanic. Matapos ang kanyang pagganap sa Titanic, nag-retired si Suzy mula sa pag-arte noong 1999 upang mag-focus sa kanyang pamilya at mga advokasya. Noong 2000, pinakasalan niya ang direktor ng Titanic na si James Cameron, at sila ay may 3 anak na babae. Sa kasalukuyan, si Suzy ay aktibo sa mga environmental at plant-based diet initiatives. Siya ang co-founder ng Muse Global Schools, na isang eco-friendly na paaralan, at ng Red Carpet Green Dress, na isang initiative para sa sustainable fashion. Si Suzy ay matangkad at may payat na pangangatawan noong kanyang kabataan na nagbigay daan sa kanya upang magtagumpay bilang modelo at aktres. Sa kasalukuyan, makikita ang mga pagbabago sa kanyang itsura, ngunit nanatili ang kanyang karisma at dedikasyon sa kanyang mga advokasya. Patuloy siyang aktibo sa mga proyekto kasama ang kanyang asawa, lalo na sa mga environmental at sustainable living initiatives. Number 13, Louis Abernathy. Si Louis Abernathy ay isang American actor, director at screenwriter na ipinanganak noong November 28, 1949. Kilala siya sa kanyang role bilang si Louis Bodin sa pelikulang Titanic noong 1997. Sa pelikula, si Bodin ay isang miyembro ng ekspedisyon ni Brock Lovett na naglalayong hanapin ng Heart of the Ocean. Ang kanyang karakter ay nagbigay ng comedic scenes at technical knowledge tungkol sa pagkakalunod ng barko. Bukod sa Titanic, si Abernathy ay nagtrabaho rin sa likod ng kamera bilang isang screenwriter at direktor. Isa sa kanyang mga notable projects ay ang pagsulat ng script para sa pelikulang Deep Star 6 noong 1989. Sa kasalukuyan, si Louis Abernathy ay hindi na gaanong aktibo sa industriya ng pelikula, ngunit ang kanyang kontribusyon sa Titanic ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng kanyang karera. Ang kanyang itsura ay nagbago sa paglipas ng panahon, tulad ng inaasahan sa sinumang tumatanda. Sa mga larawan at video mula sa mga reunion ng cast ng Titanic, makikita na siya ay may mas puting buhok at may mas mature na itsura.
ngunit nananatili pa rin ang kanyang karisma at personalidad na minahal ng kanyang mga fans. Number 14, Johan Gruffudd. Si Johan Gruffudd ay ipinanganak noong October 6, 1973 sa Aberdare, Wales, ay isang kilalang Welsh actor. Siya ay naging sikat sa industriya ng pelikula dahil sa kanyang kahusayan sa pag-arte. Nakilala rin siya sa kanyang papel bilang Fifth Officer Harold Lowe sa pelikulang Titanic noong 1997. Matapos ang Titanic, nagkaroon pa siya ng maraming makabuluhang papel sa iba't ibang pelikula tulad ng King Arthur bilang Lancelot, Fantastic Four bilang Reed Richards or Mr. Fantastic, at Amazing Grace bilang William Wilberforce. Sa kanyang karir, hindi lang siya naging sikat sa mga pelikula kundi pati na rin sa television series. Noong panahon ng Titanic, si Gruffudd ay may mas batang anyo na ang buhok ay mas mahaba at makapal. Sa kasalukuyan, makikita ang malaking pagbabago sa kanyang itsura. Siya ay mas mature at mas may clean na looks, may maayos na gupit at tila mas handa sa anumang role na kanyang haharapin. Siya ay kasalukuyang engaged sa Australian actress na si Bianca Wallace. Ang kanyang karir ay patuloy na umuunlad at siya ay isang inspirasyon sa maraming aspiring actors dahil sa kanyang dedikasyon at talento sa pag-arte. Number 15, Danny Nucci. Si Danny Nucci ay isang American actor na ipinanganak noong September 15, 1968 sa Klagenfurt, Austria. Lumaki siya sa Italy at kalaunan ay lumipat sa United States kasama ang kanyang pamilya. Kilala siya sa kanyang papel bilang Fabricio sa pelikulang Titanic noong 1997. Sa pelikula, si Fabricio ay ang matalik na kaibigan ni Jack Dawson na ginampanan ni Leonardo DiCaprio na nanalo ng tiket sa Titanic sa isang laro ng baraha. Ang kanyang karakter ay nagbibigay ng kasiyahan at emosyonal na suporta kay Jack habang sila ay naglalakbay sa barko. Gayunpaman, sa kasamaang palad, si Fabricio ay isa sa mga biktima ng trahedya ng Titanic. Pagkatapos ng Titanic, nagpatuloy si Nucci sa kanyang karera sa telebisyon at pelikula. Lumabas siya sa mga palabas tulad ng Castle, 10 to 8 at The Fosters, kung saan ginampanan niya ang papel ni Mike Foster. Sa kasalukuyan, si Danny Nucci ay aktibo pa rin sa industriya ng pag-arte. Samantala, ang kanyang itsura ay nagbago sa paglipas ng panahon. Mula sa kanyang batang itsura sa Titanic, ngayon ay mas mature na siyang tingnan na may puting buhok, ngunit nananatili ang kanyang karisma at talento. Ang kanyang pagganap bilang Fabricio sa Titanic ay nananatiling isa sa kanyang pinakasikat na role at ang kanyang kontribusyon sa sining ng pag-arte ay patuloy na kinikilala at pinahahalagahan.